sa mga kapwa ni Brads na vlogger. Bilis-bilis na ninyo. Yan yung pinapaulit-ulit ko sa inyo na sinasabi. Magtulungan tayo para mapadali yung pagligtas kay Brads. Dahil hindi lang si Brads yung bihag ngayon. Pero dapat unahin si Brads. At i-priority. Kasi nanganganib yung buhay niya. Base sa sinabi kanina ng isa sa pinagkakatiwalaan ko doon. Kagaya mo na bilis na bili. Kabila. Pagkabot tagawarlo. Kung hindi siya magpadriya. Kung sa itong pinag-uusapan, pinag-asundo ang location. Pues, tayo yung pupunta sa kinaroroonan niya. Bilis na. Alam ko ang pasikot-sikot papunta doon sa pinamumunuan niyang kampo. Medyo malapit na siguro tayo. Sa mga pamilya na itong niriyan na to. Buddy, ako muna. Kasi delikado tong area na dito. Ang likod mo, bantayan mo. Yung mga apak nitong bago. Yung mga bago siguro pumasok. Papasok sa bundok. Di natin alam. Baka mga vlogger to. Commander. Kung magkakita man tayo ng vlogger, mas mabuti. Para ito natin sa kanila. Kung saan yung daan. Papunta sa Mount Lagubo. Para mas mapabilis. Na matunto nila. Kung saan nilagay si Bads. Base sa sinabi kanina ng isa sa pinagkakatiwalaan ko doon. Kagaya mo na okay naman daw si Bads. Ganun pa rin yung ginagawa nila. Kaya sa mga tagapanood ni Bads, taga-suporta, lalong-lalo na, di ko may pagtatanggi sa inyo. Sa isipan ninyo na batuhin ninyo ako ng mga komento na hindi ka nais-nais. Wala akong magagawa kung yun talaga yung takbo ng utak ninyo. Ang sa akin lang, ginagawa ko ang kung maanong ikabubuti sa akin at sa pamilya ko. Siyempre sa kasama ko na rin. Diba, buddy? Oo, Commander. Kaya, hindi ko na lang papaliwanag ng paulit-ulit dahil hindi na tayo mga bata pa dito. Tama ka dyan, Commander. Dapat, one word is enough for a wise man. Kung naiintindihan ninyo, napakalaking sampal sa inyo yun. Sa mga tagapanood dyan ni Bads. Huwag lang kayo puro bato ng mga negatibong komento. Tanawin nyo rin rong kinalalagyan ko ngayon at sistema. Kung kami ba ay hindi maiipit, huwag lang kayo puro
huminto. Wala naman kayong binibigay sa amin. Kaya maghintay kayo. Dahil kinikiliusan ko sa abot ng aking makakaya. Maski ako ay nahihirapan. Lalong-lalo na ngayon. Hindi lang isa, dalawa. Kundi maraming utos si Commander Butakal sa akin. Na kailangan kong tuparin. Dahil hindi ko pwedeng sawayin yung mga utos niya. Kailangan ko pa rin tuparin yun. Dahil mahirap. Kung lalabag ako sa mga utos niya. Baka ako pa ang maipit. Kaya bilang ako, yung katungkulan ko, ginagampanan ko pa rin. Hindi lang para kay Buds. Hindi para sa aking pamilya. Kaya tara na, pati. Hindi na tayo magtatagal. Papalapit na tayo sa mismong kampo ni Warlo. Kaya ikaw ihanda mo yung sarili mo, buddy. Oo, Commander. Palagi itong mga handa. Mas mabuti. Tara, buddy. Nagsasalita dyan. Pero siguro yung kampo ni Commander Warlo. Baka nga. Sige, ikaw yung mauna. Dahan-dahan ka lang. Baka hindi tayo makilala ni Warlo. Kilala ko ni Warlo. Kilala ko rin siya. At kung anong kahinaan niya. Eh ikaw, buddy, hindi ka niya kilala. Magdahan-dahan ka. Mahirap na. Baka may malaga sa atin. Sigurado ako. Napakaraming nakabantay dyan ngayon. Kaya bago tayo lumapit talaga dyan, kailangan natin magmasid muna. Siya nga pala. Kamusta na pala yung sinasabi ko sa inyo na may sinabi si Commander Butakal sa amin na kapag hindi namin nalala si Warlo,
ay siya ang magdesisyon. Kay Buds, ang sinabi niya sa amin, kapag bumalik kami wala si Warlo, ganito ang gagawin niya kay Buds. Kaya kayo mga tagapanood, pakinggan niyo ito mabuti. Dahil base sa napag-alaman ko at sinabi din sa akin mismo ni Butakal na pag hindi dumating si Warlo at hindi namin nila kasama doon sa Mount Lagobo, siya ang magdesisyon na kung hindi daw sa loob ng 3 o 4 na araw, kapag hindi pa dumating, ay binabalak ni Butakal na patungan si Buds ng ransom money. 15K yung hinihingi niya kapalit kay Buds. Hindi na daw siya magpapaalam kay Bagdot at kay Warlo. Napakasama talaga ni Butakal. Sakim sa pera. Walang pinagkaiba sa mga dating commander. Parang pera. Pera na lang palagi. Hindi marunong lumaban ng patas. Kaya ako, ang may papayo ko lang sa inyo, kung sakali man na mangyayari yung mga sinabi niya, ako ko dumating doon, ay sana mabutan ko pa si Buds na buhay. Yung mga naririnig yung usapan, sana nandiyan si Marlo dahil kampo nila dyan. Yung mga naririnig yung mga usap-usapan, di lang muna kami pumasok agad. Kasi may ibabahagi ako sa inyo. May binahagi lang akong konting kalaman o konting ideya tungkol doon sa mga plano ni Butakal, kay Buds. Ito ang tandaan ninyo. Ransom money ang susunod na pa hihingiin ni Butakal sa inyo. Mas mabuti nang makakalam kayo sa mga plano niya. Dagdag kaalaman din para yan sa kanyang mga kasamahan na baka magawa nila ng paraan na pagkampagambagan si Buds. Dahil ako, ang tanging may tutulong ko lang kay Buds. Kung sakali man, magawan ko ng paraan. Hindi ko man magawa sa ngayon, papangako ko sa inyo. Talagang itatakas ko si Buds. Eh, kumusta doon? Wala daw si Warlo. Sige, magpatuloy tayo. Doon tayo sa kampo nila mismo. Yan mga tawan niya. Yung mga salita. Nagsasalita.
Sige. Ha? Ang dami. Marami sila dyan. Nakapalibot. Mga tawa ni Warlock.